Booking na nga ba itong si George Erwin Garcia? Magandang araw at yan po yung ating pag-uusapan. Ngunit bago po tayo magpatuloy mga kabayan, huwag kalimutan mo na pindutin ang like and share. And of course, mag-comment po kayo sa ating comment section pagkatapos ng video ito. Mga kababayan, lumapit po sa Supreme Court ang isang kongresista para magreklamo dahil siya umano ay inoperan ni George Erwin Garcia ng 300,000. Abay, kung gusto niyang manalo bilang congressman sa kanyang distrito. At ang matindi pa nito, mga kababayan, dahil ang kasama ng congressman para magreklamo sa Supreme Court ay ang mortal na kaibigan, hindi po kalaban ha. Mortal na kaibigan ni George Erwin Garcia na si Attorney Harold Respicio. And para sa kaalaman ng lahat, no, balikan na po natin sino po ba si Attorney Harold Respicio. Si Attorney Harold Respicio po, mga kababayan, ay siya po yung maingay na nagbubulgar ng di umano'y anomalya at mga paraan kung paano mandaraya itong COMELEC. Lalong-lalo na, mukhang nakikita natin yan nung nakaraang eleksyong 2025. At si Attorney Harold Respicio, kakapiyansa lang po yan, mga kababayan, sa kanyang kasong cyber level. Sige, pakinggan natin, mga kababayan, kung ano po yung nilalaman ng reklamo ng kampo po nitong congressman at sino ang congressman na ito at taga saan. Sige, pakinggan natin, mga kababayan. Nasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras. Attorney Jordan Pisaras. Para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat. Rockstar talaga to, no? Yeah! Grabe power. At ang pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? 300 million pesos po para manalo. Wow. Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito dahil... Grabe. Ang tindi po ng bagong allegation ito, mga kababayan. Pero hindi na po tayo nanibago at hindi na po bago yung mga allegation na itong si George Erwin Garcia ay di umano'y tumatanggap ng bayad at kung sino man ang gustong makaupo, senador man, local officials man, ay magbigay lamang, depende po sa kanilang hinihiling. And mamaya mga kababayan po natin, balikan po natin yung naging issue naman ni Chairman George Erwin Garcia doon sa mga offshore account na ibinulgar ng dating congressman at ngayon ay Senator Marcolita at Congressman Erice ng Caloocan. So mamaya pagkatapos nito, pakinggan natin. And siguro kayo na po bahala yung magpasya. Ano po ang inyong pananaw dito, mga kababayan, sapagkat tayo ay magbibigay lang po tayo ng ating analysis, opinion, no? Yung mga nakikita na malaki po talaga yung posibilidad. And siguro hindi naman sila magpatuga-tuga, no? Mag-adventure para pumunta dyan sa Supreme Court para magreklamo na wala namang katuturan at wala po silang mawapala sa kanilang reklamo, mga kababayan. Sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? I think this is... Mga kababayan po natin, no? Napakatindi. So, pahingi naman balato dyan, sir. COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Mukhang tiba-tiba po si George Erwin Garcia, no? Tapos may 2028 pa. May barangay election pa. No?
Kumbaga, kahit magretiro po si George Erwin Garcia, abay, habang buhay siya, hindi niya mauubos sa laki po ng nakulimbat niya. Kung totoo kung totoo po itong mga allegation sa kanya. No, may allegation din po si Attorney Glenn Chong, no, na may bumayad di umano na senador, no, na ng 2 bilyon. So sinasabi na hindi niya natatanggapin dahil puno na daw. So wala nang bakante. Hindi tinanggap ang kanyang ibinigay. Pero hindi pinangalanan po ni Attorney Glenn Chong kung sino naman yung nagsabing handang magbayad, makapasok lang sa Magic 12. So malaki din yung posibilidad, mga kababayan natin. Alam natin yung iba ay desperado talaga na makapasok. So yung iba, mga mayayaman na, milyonaryo, bilyonaryo, kung 300,000, ako, barya lang po yan sa kanila, mga kababayan po natin. Diba? So kayang-kaya nila yan. Kitain nila sa ayuda, mga project nila. Kaya kung ang mga nanalong senador at congressman na nagbayad, aasahan nyo, hindi yan magtatrabaho. Wala kayong maasahang proyekto sa bawat distrito nyo. Yung mga party list na nagbayad din, wala talaga kayong aasahan, mga kababayan po natin. And kung totoo itong allegation, no, na nagkaroon na ng kontrata sa Miro, mga kababayan, lalong malaki yung pera ni George Erwin Garcia. Anyway, balikan natin and siyempre kayo na po bahala magdesisyon. Very conclusive. I think Chairman George Garcia had to do a lot of explaining today. May mga bagong ebidensyang inilabas. Yes po, may mga ebidensya na nilabas po itong si dating congressman and now Senator Marcolita. Sa Party List Representative Rodante Marcoleta para patunayan daw na may mga bank account si COMELEC Chairman George Garcia sa ibang bansa. Ayon kay Marcoleta, nadiskubre niya ang 2 offshore bank account sa Cayman Islands na nakapangalan mismo kay Garcia. Pero siyempre, ang lahat na allegation na yan, mga kababayan, dininay po yan ni Garcia. Tulad sa inaasahan po natin, may magnanakaw po ba na umaamin? No? Wala talaga. Adik ka, hindi umaamin na adik Kahit kitang-kita, humingi na yung bunganga. No? Dumudugo na yung gums. Namamaga na yung mukha na parang nagkuhubag-hubag na. No? Hindi nga po umamin, mga kababayan po natin. Di ba? Paano pa kaya kung bilyon-bilyon ang pinag-uusapan? Pero dito po, mga kababayan po natin, sa reklamo ng kampo ni Attorney Pisaras ng 1st District of Bohol, no, na inoperan siya. Baka marami pa yung inoperan, no, na kung gusto nilang manalo, magbayad na sila ng ganito, pero ngunit sila po ay tahimik. And kung ganon, mga kababayan po natin, malaki po yung posibilidad talaga na nagkaroon ng bayaran, and lalo na po sa mga senatorial candidates, no, na kung makakaya lang po nila na hindi may papasok si Bongo Bato and Marcolita, gagawin talaga nila yan. Kaso that time mukhang hindi na kaya dahil sa dami po yung boto, no, na pumasok. And sabi nga ni BP Sara, pasok pa po ang mga Duterte, ang buong Duterte, no, sa mga nanalo sa pagka-senador. At kaya nga napaka-importante sa totoo lang, mga kababayan po natin, na magkaroon po tayo ng manual counting. Pero ganun po man, kahit anong petition dyan, anong rallies, mukhang nagbibingi-bingi na lang itong si George Erwin Garcia dahil alam niyo siguro na kapag mag-manual counting, masasabit siya. Kaya sana po, no, matanggal na itong si George Erwin Garcia at magkaroon naman sana ng isang COMELEC chairman na magiging patas, no? Although sila ay appointed by President, pero sana maging tapat naman po sila para sa taong bayan. Kung sinungaling po yung nakaupo ngayong presidente, kung sila sinungaling din. So, sino pa yung aasahan po natin? At paano pa tayo maniniwala sa magiging malinis at tapat na eleksyon na sinasabi ni Garcia kung may mga nagrereklamo, may mga issues na allegation ng billion na suhulan sa mga nangyayaring eleksyon. And ito yung hamon ngayon sa kampo po ni Attorney Harold Despicio, kung paano nila papatunayan, paano nila, no, matatanggal itong si George Erwin Garcia. And of course, mga kababayan po natin, ang Duterte Youth Party List, parang talagang tinuhanan talaga, no, tinudo talaga yung banat dito sa Duterte Youth Party List. At ngayon, nagdesisyon na daw po yung COMELEC na sila po ay i-disqualify.
So, mamaya, magbigay tayo ng update dyan, mga kabayan. So, yan na po yung ating bagong reaction video. Huwag kalimutan mag-like and share. Of course, pwede kayo mag-comment dyan. Kung ano po ang inyong opinion, komento patungkol po sa isyong ito. Corruption, sana aksyonan din ito ng House of Representatives. Maraming salamat.